guys! Welcome back to my channel. This is Josabelle, the housekeeper of Maryland. Welcome back! Today, I am going to vlog about my snake plants, and at the same time, I want to brag it, and I hope you don't mind because it has flowers. Could you see that? It is so beautiful, right? But anyway, a couple months ago, my mother-in-law was here and she was walking around. I was wondering what she's doing, and she said, I want some of this plant. And I said, you know what? I could just buy you from Home Depot, okay? At least it's already fully grown. And she said, no, I want this plant because it makes flowers. And I said, oh, okay, I'll give you one, no worries. So anyway, I have to wait until the flower is gone and then I am going to repot. But right now, I want to enjoy the beauty for these flowers, right? Alam po ba nyo na ang snake plant po ay may kakaibang bango ang bulaklak? Super bango po ang bulaklak nito. So, dahil po nasa loob po ito ng bahay, ay talaga po namang humahalimuyak po ang bango nito. Lalong-lalo na po sa gabi, no? May nagsasabi na kaya daw mas malakas ang bango nito sa gabi ay dahil po mas bumubuka daw po ang mga flowers. At sa araw naman po ay medyo tumitikom siya. So, yeah. Anyway, nagproproduce din po ito ng sweet nectar. Very sweet po. Katulad po ng honey. Ang tamis po nito ay nagbibigay ng energy sa ating katawan at may mga vitamins din na tayong makukuha. Tulad ng oils, amino acid at iba pa po. Pero ingat lang po kayo sa pagtikim-tikim, ano? At may iba po kasi na may allergy at kaya please ingat lang po talaga. So anyway, ngayon po ay magre-repot po ako. I-divide ko po ang snake plant ko dahil gusto kong magkaroon ang bahay ko. Ibang parte ng bahay ko ng snake plant dahil narinig ko swerte daw ang magkaroon ng snake plant sa loob ng bahay. Lalo po kung tawag nito, mapabulaklak mo sila dahil very rare daw. Hindi ako very rare pero ang totoo po niyan ay napapabulaklak, namumulaklak po talaga ang snake plant kung alam mo itong alagaan, okay? Sa tamang pag-aalaga. So anyway, instead po na bumili ako ng ng more snake plant para sa loob ng bahay ko ay i-divide ko na lang po ito. So please manood na lang po kayo at i-explain ko po sa inyo, ibibigay ko po sa inyo ang 5 requirements kung paano po natin ito mapapabulaklak. Okay? So 5 requirements. Number 1 po ay root-bound status. Importante po ang root-bound, okay? Ito yung time na nagsisiksikan na sila at minsan nag-aagawan na sila. At kung minsan nga ay kumukuha na sila ng water vapor sa hangin, okay? So, yeah, importante. Number 2, give enough sunlight. Kahit naman po anong halaman ay kailangan po talaga ng sunlight. Tayo mga tao ay kailangan natin ng sunlight para maging energetic pa tayo, okay? Lalo na kung papasok na trabaho, mas maganda po yung morning sun talaga, okay? So, ito pong halaman ko ay nasa loob po ng bahay 5 to 6 months dahil po may winter po kami dito sa Maryland. Kaya, yan, nag-i-stay sa loob. So, noong nilagay ko po siya sa bay window ng dining room po namin, ay talaga po namang sagana po sa bulaklak. Kaya, sinasabi ko ulit, enough sunlight po. At ito po ay malaking maitutulong at magiging senyales na mamumulaklak po or maglalabas ng sanga para sa bulaklak ng snake plant. Number 3, less water. Ang mga snake plant po kasi ay mas mapapabilis po natin ang paglaki nila kung magle-less water po tayo, no? Kapag ang mga roots po kasi nito ay wala na sila makuhang tubig, gagapang po ang mga roots nito para makahanap. At kaya nga kung minsan mapupunan nyo, lumalabas na po sila sa bukana ng paso or minsan lumalabas na sila sa ilalim ng paso, okay? Minsan kung makakakita sila ng butas, doon sila sumisiksik. Kaya don't worry kung nagiging nakakalimutan po natin diligan dahil minsan po nakakalimutan kong diligan ang snake plant ko for 3 weeks but then na-notice ko, ang snake plant ko okay lang. Number 4, plant maturity.
To tell you the truth po, 20 years bago po namulaklak ang aking snake plant. Pero ma-explain ko po yan. Dahil po hindi ko po ito nailagay sa tamang lugar. Hindi po nakakuha ng enough sunlight. Pero as soon as nailagay ko po siya sa bay window kung saan nakakakuha siya ng morning and afternoon sunlight, ay nagkusa po talaga at naglabasan ang magagandang bulaklak po nito, no? Minsan nung una, 1, 2, at minsan nga po ay nagiging 10. Okay, so pag bumili po kayo ng snake plant, be sure na matured na po yung snake plant. Pero kung bagong tanim lang po, bagong ripat, don't expect na mamumulaklak siya next year. Okay. Number 5, low fertilization. Yung iba po kasi ay nag-fertilize ng snake plant nila. Kung ako po ang tatanungin nyo, no need po dahil never po ako nag-fertilize ng snake plant ko. Okay? Enough na po yung sustansya na nakukuha nila sa loob ng paso. May number 6 po pala ako. Importante po na ma-stress natin ang ating mga snake plant. Yun yung pong nag-aagawan sila at gumagapang na po yung mga roots nila dahil nga naghahanap po silang tubig. Mga stress po yan sila. At dyan na po magpupursige ang snake plant na maglabas ng mga sanga para sa mga bulaklak. Ganun po sila maglabas ng sama ng loob pag stress na po sila, no? Hindi po tulad natin na hindi po maipinta ang mga muka pag stress po tayo. Pero sila po ay lalong gumaganda.